Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Isang mapayapang pakikinig po sa inyo lahat, mga minamahal namin taga-subaybay ng Radyo Maria Philippines, Bring Christ into Your Home, na sumasayang papawid dito sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, at 102.1 FM sa Isabela. Bringing Christ into Your Home. At mapapakinggan din po sa mga karating lalawigan at sa buong kapuluan sa pamamagitan ng audio streaming sa mga website ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa buong mundo sa www.radyomaria.org. Magandang gabi po sa inyong lahat. Si Brother Ronnie Aklo po. Ako naman po, Sister Merly. Sumayin niyo po ang pagtitiis. Sumayin niyo rin. Kami po si Sister Marjorie ng San Rafael. Magandang gabi po sa inyong lahat. In Christ, through Mama Mary, magandang gabi po ng Linggo ng Kapayapaan sa inyo lahat. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga minamahal namin taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina. Muli po ang pagbati sa inyo ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Radyo Maria Philippines, Bring Christ into Your Home, muli po namin kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa ating pong pag-aaral at pagtalakay sa hiwaga at karunungan ng mga salita ng Diyos. Dito po sa programang Ang Mistisismo ng ating pananampalatayang Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Na inyo po laging mapapakinggan tuwing linggo mula ika-9 hanggang sa ika-10 ng gabi. Hangad po ng programang ito na makapagdulot sa inyo ng kahit kaunting kaalamang espiritual sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo po ay aming inayan sa pag-aalay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Diyos, Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, at punuin niyo po ang mga puso ng mga tapat sa inyo. At papagningasin niyo po sa kanila ang apoy ng inyong pag-ibig. Ipadala niyo po ang inyong espiritu at sila'y malalalang. At babaguhin niyo po ang mukha ng sangkalupaan. O Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo ay nagturo po kayo sa puso ng mga tapat. Ipagkaloob niyo po rin sa amin na sa pamamagitan ng Espiritong yan ay malaman namin ng matuwid at matama sa naming palagi ang kanilang pag-aliw sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Birhen, Reyna ng Karunungan, panalangin niyo po kami. Sa karangamat ng Espiritu Santo. Amen. Muli po nagbabalik ang tunay na buhay mga Diyos at kayo patuloy pa rin nakikinig sa himpilan ng Radyo Maria Philippines, Bring Christ into Your Home. Muli po, magandang gabi po mga minamahal namin taga-subaybay ng Radyo Maria Philippines. Panibagong linggo na naman po ng gabi ng aming pong pagbati sa inyo at pag-anyaya na kayo po ay aming makasama sa panibagong paksa na aming pong tatalakayin at ating pong pag-aaralan sa gabing pong ito ng linggo. Pero bago po tayo dumako sa ating pagtalakay dito sa ating bagong paksa, ating po munang sulyapan ang nakaraan po nating tinalakay tungkol po sa paksa na pinamagatan po nating mga tungkulin sa Diyos. Na doon po inilalarawan nga po na may iba't ibang antas po ng uri ng mga tungkulin sapagkat sa pagdulog po sa Panginoon, sa hapag ng Panginoon, sinasabi po ro na kailangan po maging handa po tayo sa lahat ng mga kahirapan. So, yun po isang tungkulin po natin, isang atas na tungkulin po natin na tayo ay pumaroon sa hapag ng Panginoon. Ibig sabihin po,
ang hapag ng Panginoon, ito'y nakapaloob po sa pananalita ng isang pagtango na tinatawag nating vows of obedience, na dapat po tayo magpailalim lahat dyan bilang isang Kristiyano Katoliko, bilang isang pangkaraniwang mananampalataya. Ito po ay ating isang tungkulin sa iba't ibang aspeto po ng ating pagiging Kristiyano. Nandiyan po ang mga dapat nating sundin, ang mga kautusan ng ating inang simbahan, na isa pong hapag ng Panginoon na dapat nating puntahan at pasukin, na mayroon nga po tayong madadamang mga kahirapan. At sa bahagi pong yan ng ating pagtalakay doon sa antas na yan ng hapag ng Panginoon, ipinakita rin po sa atin doon ang isa pang malalim na kalalagayan po, tulad po ng vows of obedience sa sinusunod po ng ating mga kapatid na kaparian, ng pagtango sa isang bukasyon na sa kanila po ay tahasan at literal po talaga na ang kanilang buong sarili inialay sa Diyos. At yun po, isa pong halimbawa, buhay na halimbawa ng ating inang simbahan na namamayagpag po sa anumang relihiyon na nakapaikot po sa ating pananampalatayang Katoliko, sapagkat ito lamang po ang tanging simbahan na ang mga nagpapatuloy at nangangasiwa ay buhay na larawan ng ating Panginoong Hesus, na nang magpahayag ng kanyang paglilingkod ay hindi po nag-asawa at hindi po siya anuman na naghangad ng pansarili sa kanyang buhay, kundi ang buong pagkatao niya, katawan, kaluluwa at espiritu, ay inilagay sa isang tungkulin bilang isang handa o isang alay sa hapag ng Panginoon. So sa atin naman po mga pangkaraniwang mga mananampalataya, ito po tayo po ay naghahangat at nananalangin sa ating mahal na ina na tayo ay maging katulad o akayin niya upang maging katulad tayo ng kanyang anak o ng ating Panginoong Jesucristo sa pagsunod sa landas ng kabanalan sa buhay Kristiyano na meron pong sakripisyo at mga pagtitiis. Ngayon po naman ay dumako tayo sa panibagong paksa po ng ating episode ngayong gabi. Pumapagatan po nating mga dahilan ng kasalanan. Na babasahin po muna sa atin ng Sister Marjorie. Sumainyo ang kapayapaan. Sumainyo rin. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo sangayon kay San Mateo na may kabanata 18, talata 8 hanggang 9. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga isip, ang aming mga labit dila, ang aming mga puso at kalooban, sampo ng aming katawan, lupa at kaluluwa, upang kami po ay maging karapat-dapat makinabang sa pag-aaral ng inyong mga banal na salita. Luwalhati po sa inyo, Panginoon. Kung ang iyong kamay o ang iyong paa ay ipinagkakasala mo, putulin mo ang mga iyon at itapon. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw o pilay, kaysa mabulid na may 2 kamay o may 2 paa sa apoy na walang hanggan. At kung ang iyong mata ay ipinagkakasala mo, dukutin mo at itapon. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na may 1 mata, kaysa mabulid na may 2 mata sa apoy ng Gehena. Ito po mga kapatid, ang mga banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo Kristo, naway sa bisa at kapangyarihan ng mga banal na salita ng Diyos ay mahugasan ang aming mga pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang, upang ito po ay maging daan sa aming kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan. Siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Sister Marjorie, sa pagbabasa po ng ating paksa. Napaka mahiwaga po ng pananalita ng ating paksa. Ito yung pangkaraniwan na pong naririnig natin pag tayo po dumadalo ng Santa Misa, nababasa. Siguro kung tayo po matandain, kailang beses na po siguro natin nababasa ito o naririnig pong ebanghelyo na to, na kung atin pong uunawain o kung atin pong pakikinggan, para pong babaliwalain lang po natin, kasi sino ba naman makakagawa nun? Kung ang kanan mong kamay magiging dahil, puputulin mo. Sino ba naman makakagawa niyan? Kung ang kanang mata mo ang makakapagdulot sa iyo ng kasalanan, dukitin mo. Ano naman yata nga yun? Kaya sa ibang pananampalataya po, ibang relihiyon,
doon talaga literal ang kanilang mga pagpapatupad ng batas ay talagang mahigpit. Ano po, pag magnanakaw ka, anong gagawin sa'yo? Puputulin yung kamay. Ano po, puputulan ka ng kamay. Sa mga gitnang silangan, ginagawa po yung mga klase ng mga ano na yan. So, yun yung isang klase ng mga pagpapatupad na literal, ano po. Masyadong literal na pagkakaintindi sa kung ano man yung ibig ipahayag ng Panginoon. Kaya po tayo, nandito, sabi nga po ang ating pong programa, pinamagatang mistisismo. O ito po buhay makadiyos. Pag buhay makadiyos, ito po punong-puno ng kahiwagaan. At ito pong ating tinatalakay, sabi nga po, bahagi ng ating pagtatanghal ay ang pagtuklas sa hiwaga at karunungan ng mga salita ng Diyos. So yung pong pananalita ng ating Panginoon na yan, na kung yung kanan mong mata ay ipagkakasala mo, dupitin mo. Nandiyan po, may mga karunungan po dyan at hiwaga na nakapaloob. Ano po? Sapagkat hindi naman po siguro natin sasabing literal yan. Kasi kung literal po yan, bulag na tayo. Marami na pong bulag dyan. Saka pinto, pilay, ano po. Po. So, pasok po tayo. Atin pong unti-unti na abot po sa makakaya o naabot po ng ating pang-unawa tungkol sa bagay nito. Ano po. Unahin natin si Sister Marjorie. Sister Marjorie, pahingi nga po ng konti yung pananaw tungkol sa pananalita ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po natin, hindi po ginusto ng Diyos na unawain natin to base sa literal, dahil hindi naman negatibong pagkatakot yung gusto niyang ipahatid. Bagkos ay positibong pagkatakot na may pag-ibig sa Diyos. At paano ba natin mauunawaan ito? Dahil ang mga katuruan ng ating Panginoong Hesukristo ay tungkol po sa ating spiritualidad. So, noong mga nakaraang talakayan, na italakay na rin po namin yung sangkap ng kaluluwa, na yun po yung isip, puso at kalooban. Na ang isip po, siya po yung mata at ilong ng kaluluwa po natin. At yung puso, yung tenga at bibig, kalooban, siya po yung kamay at paa na gumagawa. At sa ating ebanghelyo nga, paanong nagiging kasalanan ng kalooban ng tao. At base dun sa tatlong sangkap ng kaluluwa na ang kalooban daw ay siyang kamay at paa. Paano bang ang kamay at paa? So, i-convert na natin yung kalooban, kamay at paa. So, paano nagkakasala yung ating mga kamay at paa? Di ba pag sinusunod natin yung ginagawa natin yung sarili nating kalooban at hindi yung kalooban ng Diyos? Kung sinusunod lamang natin yung mga gusto natin para punan yung sarili nating layaw or yung pangangailangan, whereas na dapat matuto tayong magbukas palad or magbigay sa kapwa natin. At kung yung sinusunod naman natin yung mga alam nating tama sa sarili natin pero nakakasakit naman sa ating kapwa. At yun yung kalooban natin. So yung sarili nating mga gusto, yun yung sariling kalooban, yun yung mga nagiging way na nakagawa tayo ng kasalanan. At ano naman yung mata na sabi na kung ipinagkakasala natin yung ating mata, Yun nga yung sa ibang ebanghelyo ni Mateo, may sinabi siya doon na sino mang tumingin sa isang babae na may masamang nasa ay nagkakasala na ng pagkikiapid sa kanyang puso. So dalawang sangkap po yung sinabi niya doon, yung tumingin whereas gamit yung mata. Na ano bang mata ng kaluluwa, yung isip po, 'di ba? Na ang pangalawa naman po is nagkakasala ng pagkikiapid sa kanyang puso. So how come na yung isip at saka yung isip na yung gamit yung mata napunta do sa puso? 'Di ba? Ibig sabihin po, kung pinag-iisipan natin ng masama yung kapwa natin, saan ba nanggagaling yun? Pumapasok sa ating puso. So, in other words, sa makatuwid, yung isip at saka puso, iisa siya. At pag na-develop yung iisang yon na masamang hangarin natin, isinasagawa natin yung masama equals kalooban, yung kamay at paa. Diba? Kung masama ang isip, masama ang puso, masama din yung gawa, yung kalooban.
So, halimbawa po nito, yung sa mag-asawa, pag nagdududa yung babae, di ba? Unang-una, mag-iisip muna yan na masama. Tapos, kapag nakarinig ng chismis sa kapitbahay, saan ba papasok? Sa tenga, diretso sa puso. O kapag pag-uwi ng asawa, anong ginagawa? Binabato na, minumura na. So, yung kalooban, nagiging masama din. So, yun yung, in conversion, yung kalooban, yung kamay at paa natin, no? Yung mga sariling layaw, yung sarili. Yung mata naman natin, yung isip, sariling isip yan. At saka yung puso, sariling damdamin. No, kapag sinusunod natin yun, nakakagawa tayo ng kasalanan. Yung sarili pa rin po natin ang gumagawa ng kasalanan. So, sa atin din, nagmumula. Napakaganda po ng binigay ni Sister Marjorie. Ano po, ito po ay nakapaloob sa sa ating mong pag-aaral ng Psychology of Mysticism. Ano po, na doon ang sangkap ng ating mataas na pagkatao ay binibigyan ng kahalintulad o siyang sumisimbolo sa bawat sangkap ng ating panlabas na kaanyuan. Ano po, binanggit nga yan kung paano po itong nakapagdudulot ng kasalanan, ano po, na lumalarawan doon na yung mga kamay at paa, yung mga panloob na sangkap ng ating pagkatao na dapat putulin. Ngayon naman, Sister Merly naman, sa kanyang naabot ng Opo, tama naman po yun. Kasi ginawa nga tayo ng ating Panginoong Diyos na kalarawan niya at kawangis. So, yung kalarawan nga, itong literal na nakikita, at yung kawangis niya yung hindi nakikita. Yun nga po yung nabanggit ni Sister Marjorie na ating kaluluwa. So, yung nabanggit na sangkap nga ng kaluluwa, dapat po wag na po nating kalimutan. Kasi napakahalaga po yan. Yan po yung kapatid natin. Yun ang kapatid na maliit. Yun po yung laging kasama ng katawan. Kasi pag umalis na po yung kaluluwang yan, matigas na po yung katawan. Wala na po kasi yung kaluluwang nagpapandar sa katawan. Kaya napaka-importante at napakahalaga talaga na malaman natin ang sangkap ng ating kaluluwa. Na dapat nating para malinis po natin. No? Sapagkat kung hindi nga malinis yung ating isip, magkakasala talaga tayo. Kaya kung kilala natin ang sangkap ng kaluluwa, na mapahalagaan natin ang kaluluwa natin, huwag po tayong mag-isip na masama sa ating kapwa. Kung may nakita man po yung literal na mata, ipapositive po natin yun para yung ating isip, yung ating kaluluwa ay malinis. Hindi po tayo nagkakasala nun. At saka nga po yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa ay napakahalaga po yun upang kailangan din po ng kalinisan ng ating kaluluwa. Kasi kung hindi po tayo gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa, yun nga po ang sinasabi ng ating Panginoon na ano man daw po ang ginawa natin sa pinakamaliit nating kapatid ay ginagawa po natin sa Kanya. Kaya yung pong paggawa natin ay dapat ay maganda. May malinis at magandang kalooban po tayong gumawa sa ating kapwa. Yun po yung sinasabing pag nagkakasala yung kamay at paa, ay putulin. Kaya nga kung hindi po tayo nakakatulong, wag na po tayong mag-isip na masama. Dapat po nakakatulong yung lahat ng ating mga ginagawa. Yung lahat ng ating iniisip, ginagawa, dapat kinabubuti ng ating sariling kaluluwa. Sapagkat kung hindi po, tayo po mismo, tayo na po yun. Hindi natin po maililigtas ang ating sarili kung hindi po natin isinusundan ang kalooban ng ating Panginoon. So, dapat gumawa po tayo mag-isip. Kasi yung lumalabas po lahat ng ating bibig, no? Sabi nga, yun daw pong lumalabas sa ating bibig, yun ang nakakarumi. Kasi nanggagaling po yun
sa puso. No? Yung pong pumapasok, malinis po yun. Malinis po yung pumapasok na mga salita. No? Kaya, para hindi po tayo madungisan, iisipin po nating mabuti. Hindi lang po isang beses, kundi 10 beses o higit pa bago po natin banggitin o sambitin kung ano man po yun, para hindi po tayo makasakit ng damdamin. Kasi po, sabi nga, kung ano man po yung nabigkas natin, ay lamat na po yun. Kaya kung ano man po yung bibigkasin natin, pinag-iisipan po natin ng mabuti para hindi po natin masaktan ang ating kapwa. At siyempre dapat katotohanan lagi ang ating mga sinasabi. Sabi nga, kung katotohanan ang sasabihin mo, hindi ka na mag-iisip pa kasi totoo yung sinasabi mo. Kaya kailangan para malinisan natin, dapat maging tapat tayo sa ating kapwa. Yun din, tapat tayo sa Diyos. So, yun po, ano po, ang ibigay po sa atin ni Sister Melly. Maraming salamat po, Sister Melly. Talagang ang paksa po natin ito ay masyado pong, komplikado rin po, ano po. Kasi may puputulin dito eh. Kaya, kumbaga kung bata mismo yung magbabasa nitong ating, bababasa ng isang bata, yung ating ebanghelyo, walang mag-guide sa kanya, madidiliman, ano po, sa parting niya ng paksa po natin. Sapagkat yan po nga mga pananalita na punong-puno po ng mga pahiwagaan. Kabalit ang paksa nga po natin, ito yung dahilan ng kasalanan, ano po. Bigyan naman natin ng daan kay Brother Rico ang pagpapaliwanag tungkol sa bagay nito. Dito sa paksa na to, Brad, sisters, wala nang ililiteral dito kasi spiritual in nature na yung dating nung ebanghelyo na yan eh. Sabi nga ni Brad, may puputulin daw dyan. Pero may katanungan dito para magkaroon ng kasagutan eh. Bakit matag tsaka kamay at paa lang ang binanggit? Walang sinabing puputulin ng tenga. Walang di na puputulin, di ba? Kamay at paa tsaka mata ang pinaksa dito. Ngayon, given na ang natural life, eto na lang po tayo sa buhay makadiyos na paksa, Sabi, a way of God, not a way of man. Kumbaga pakahulugan buhay makadiyos ang status. Dito nga sa pinag-aaral nating 4 na kalagayan ng kaluluwa, which is sa ilalim yung mga na people who belong to natural life o buhay pangkaraniwan, diyan talaga ang buhay, mabuti at masama ang nakamulatang buhay diyan eh. Pero hindi mabuti masama ang pinaka-pinupunto natin. Ibig sabihin yung ano bang kakulangan dyan para ang kaluluwa niya maintindihan niya kung ano yung puputulin dyan eh. Sabi nga sa kapatid natin, kamay at paa puputulin, which is kalooban daw. Tama naman yan, sakto yun. Yung mata dudukitin, nako. Kung 2 mata, di mas makabubuti pa sa'yo. Sabi sa Bible, sa Holy Bible, ang pumasok isang mata lang, sa karyaan kesa ng langit kesa 2 mata, mabul sa impyerno. Ngayon, sa pag-aaral nga sa buhay makadiyos, meron yung tinatawag na third eye. Meron yung nag-iisang mata. Ano yun? Yun yung isip na magsisimulang panahugan ng karunungan. Yung pinakaninyo ng mata, yun yung karunungan na siya makakita sa takbo ng pamumuhay ng isang tao, pang material, pang spiritual. Ibig sabihin, yan ding mata na yan, ang siyang mag-uutos dyan sa katawan at kaluluwa, na kapag ang Diyos ay nagsabi na huwag makakita ang 2 mata literal, hindi makakita, mangyari mga bulag, ganon. Yung kapangyarihan nung third eye, ang siyang nakapaksa para tubusin ng isang tao na magsisimula nga supernatural life, yung kapangyarihan ng Diyos para magsimula maging makadiyos ang tao dyan sa supernatural life na pinagmumula naman ng katuruan ng kabanalan. Sa ngalan ating ng simbahan, sa Iglesia Katolika, ng 7 sacraments, ng mga nabinyagan, mga binyagang Katoliko, nagkakaroon karapatan tao dyan sa supernatural life na matutunan niya at maisabuhay sa kanya ng Diyos sa tulong ng mga nagtuturo dyan, yung
kahulugan at kahalagahan ng kabanalan. What is holiness, therefore? Ang kabanalan, yan yung kapangyarihang sumupil, the power to control. Yan yung pinagbili ng Diyos kay Eva at Adan nung hindi pa sila nagkakasala Humayo kahit magpakarami, punuin ng lupa, subalit supilin ito. Yung pagsupil lang naiwala nila, yung nawala, kaya sila nakakain doon sa punong kahoy na pinagbawal. Ano yun? Yung punong kahoy na naglalaman ng mabutit masama. Spiritual yung mabutit masama na yun, hindi literal yun. Kasi pupunta ka sa mga malls, wala namang prutas na nagbubunga ng masamang mabuti. Spiritual yung kinain nila. Yan ngayon sa natural life, ang laman ng isip ng tao dyan, masama at mabuti lang. Kaya, kailangan pa na maituro siya dun sa pamumuhay na supernatural life, yung nagsisimula sa gawang kabanalan, no? The way to Christian perfection. Yan yung paksa ng binasa nating talakay ngayon, yung pagsupil Di ba? Kaya kabanalan talaga dahil yung ascetic life o yung kung sa bahay man, diyan mo gagawin yan. Nabanggit na rin sa nakaraang linggo sa talakay na marami po maraan ng Diyos ngayon, lalo na high-tech na yan ang buhay. Wherein na makapagsusupil ka rin, makapag-ascetic life sa pamamahay mo, sa community mo, sa maliit na kakayanan, pero at least shoot sa harap ng Diyos. Ibig sabihin yan pala talagang kasalanan, ang pinanagiging gateway niyan. Tanggalin natin pala, talagang sa totoo lang, tayo mga tao na may kaluluwa, kaya nagkakasala ng kaluluwa natin. Dahil talaga, doon dumadaan ang kasalanan sa 5 pandama. Yung 5 pandama, hindi masama yan God-given sa tao yan 5 pandama ng katawan. Yan ang hinihiram ng demonyo para makapasok siya doon sa kaluluwa ng tao at maibuhid siya sa pagkakasala. Sabi nga kayo na isang kapatid na mayroon nga daw isang verse kay San Mateo na magtumingin pa lang yung mata ng tao na either lalaki babae sa kapwa niya, nagkakasala ng pakikiapid. What more kung talagang yung talagang isagawa pa ng kamay at paa niya. Given naman din talaga ang kamay at paa ng kalooban, tama lang na tayo ng mga Katoliko, Kristiyano, sa abot natin mga kaya tumaluki sa kamparan. Tumaluki sa sunod. Patuloy tayo inaanyahan ni Mama Mary sa isang tunay na Katolikong buhay mga Diyos. It's not only a privilege for somebody, it's for everybody's privilege na hanggat meron pang panahon tayo po tumalima, nawa sa ganitong klase ng Katolikong mistisismo o buhay mga Diyos, wherein na ituturo talaga diting landas ng kabanalan, hindi tsambahan. Sa natural life, sinasabi, holiness daw is the same as goodness. Hindi. Ang holiness, yan yung in between good and bad. Yan yung punong kahoy ng buhay. Na siyang pinaabot ngayon. Ito pala yung panahon na pinaabot sa tao yung punong kahoy ng buhay na yan. Yung holiness na yan Di ba sinarahan niya? Nilagyan ng 2 anghel, may naglilid ng espada. Baka makaabot pa yung unang tao. Yan yung palang yung mga tao ngayon. Binaan niya na umabot sa punong kahoy ng buhay. Nasagisag na ni Mama Mary bilang siyang ina ng ating simbahang Katoliko na itinatag ng Diyos, Jesus Christ, sa ibabaw ng bato. Kaya may mga Santo Papa, may mga nagpapari, sila yung pinagkatiwalaan dyan sa ilalim ng guidance, true guidance ng Diyos kay Mama Mary bilang siyang sagisig ng punong kahoy ng buhay. Kung ang Diyos ang siyang buhay, yun lang muna po. Talaga yun lang muna, Brother Rico, kasi maraming ka pa ipaliliwanag. Mga minamahal naming taga-subaybay, masyado pong medyo malalim po yata ito pinag-uusapan natin, Pero po, sinisika po namin na ito po ay maihatid sa inyo ng may madali pong maintindihan. Sana naman sa tulong po ng Espiritu Santo tayo po pagkalooban po ng pangunawa tungkol sa mga bagay-bagay na ito na malaki po ang kaugnayan sa ating pangkaluluwang pamumuhay. Magpapatuloy po tayo sa pagpapalawig ng ating pagtalakay sa ating paksa. Bigyan daan po muna natin ang pagpapakilala ng ating himpilan.
ang ating inang simbahan ay may matalas na paghamon sa atin na gamitin ang lahat ng mga makabago at makabuluhang mga pamamaraan upang ang salita ng Diyos na usbungan ng pananampalataya ay maihatid sa lahat ng sulok ng daigdig. At ang Radyo Maria ay isa sa mga pamamaraang tumutugon sa hamon na ito. Sa napakahabang panahon ay pinakikinabangan natin dito sa Pilipinas at sa buong mundo ang biyaya ng Radyo Maria na naghahatid ng tinig ni Kristo sa mga tahanang Pilipino. Maraming mga Pilipino na ang umalabang pananampalataya dahil sa gawaing ito. Kaya't sama-sama tayo at maghandog sa mahal na Inang Maria na tumutulong sa atin. Ito po si Father Raymond, ang direktor ng Radyo Maria sa Pilipinas. Umaanyaya at humahamon ng pagmimisyon sa inyong lahat. Listen to Radio Maria online at www.radiomaria.ph and www.radiomaria.org. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos, ang mistisismo, at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa Radio Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, na patuloy pa pong tumatalakay sa paksa po ng ebanghelyo ng ating Panginoon, na kung ano yung magiging dahilan po ng kasalanan dapat putulin. So, nabanggit na po ng ating mga kapatid ang bahagi po ng mga pangkaluluwang pakahulugan, ano po. At pinakahuli nga po yung kay Brother Rico, ano po, tinukoy po niya yung 5 pandama. 5 pandama, sabi nga po, ito'y kapag ka ito po ay hindi natin na ilalagay sa tamang kalalagayan ng pagkakalikha nito sa atin. Ano po? Tayo nga po ay mayroong mata, ano po? Ilong, bibig, tenga, kamay at paa. Mga minamahal namin taga-subaybay, ano po? Pakinggan niyo po ito. At kamay at paa, ano po? Mga 5 pandama po o 5 senses po ito. Ating pong napag-aaralan sa eskwelahan. Maging tayo po ay mga musmus pa. Kung hindi po natin makikita to sa ating sarili, ito po ay nagiging pintuan. Siya pong lagusan ng kasalanan. Ano po? Na pumapasok, malayang pumapasok sa mga pintuan na yan sa ating pagkatao. Katulad po ng binanggit ng isa nating kapatid, ano man po yung makita ng mata, tumatagos po yan sa isip at ang kaunawaan pumabaon sa puso. Ano po? Pagkakaintindi, ano po? Kaya ang puso ang siyang pinaka nagpa-process noon. Bale, ano po, nagsusoma total ng kanyang nakita. Kaya sabi nga ng Panginoon noon ba't kayo nag-iisip ng ganyan sa inyong mga puso, ano? Kaya yung puso, sabi, may isip din, no? So, makikita po natin na araw-araw po sa ginawa ng Diyos sa ating buhay, pansinin po natin mga minamahal naming mga taga-subaybay, ano po? Paggising nyo pa lang sa umaga, ano po, makikita nyo yung kapitbahay nyo, nakaumpok. Ano po? Anong nakita nyo, ano po? Maiisip nyo kagad, nagchichismisan aga-aga. Hinusgahan na po na kagad natin, ano po? Kasi, yun po yun Yun po yung lagusan ng isip o ng masamang pag-iisip sa ating kaisipan, sa ating mata. Negatibo. Ano po? Doon tayo po ay nadudumihan. So, yan po ay mga pangkaraniwan, simpleng pagbibigay halimbawa lang po sa pagpasok ng kasalanan sa ating pagkatao, sa ating kaluluwa, ano po. Kaya naman binanggit ng ating Panginoon doon na kung ang mata mo, ano po, ang kanang mata mo ang sa magiging dahilan ng iyong pagkakasala, bukitin mo. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng langit na may isang mata kaysa 2 mata, mahulog ka sa impyerno. At yun namang sa susunod yung sinabi, yung kanang kamay mo, kanang paa mo, kamay at paa lang, ano? Lukod, tsaka mata, no? Maging dahilan, putulin mo. Mabuti pa siya pumasok ka sa kaharian ng langit ng may isang paa o isang kamay kaysa mabulog ka sa impyerno. So, sa atin pong pang-araw-araw na buhay, lagay po natin sa mata. Sabi nga po, ang mata, larawan po ng isip yan, ano po? Sa atin pong buhay,
dalawa po ang ating inaasahan, ano po. Yan po ang dalawang mata natin. Minsan umaasa tayo sa Diyos. Minsan naman umaasa tayo sa tao. Lalo't higit sa sarili na po natin. Mga minamahal naming taga-subaybay, ano po. At sa atin pong patuloy na pagpamumuhay ng wala pong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bagamat sabi natin, umaasa tayo sa Diyos hanggang sa doon lamang sa tinatawag nating puro lang sa isip, ano po, yung pag-asa natin, lalo naman po tayong pagpapakita sa Diyos na tayo talagang umaasa sa Kanya. Ang nangyayari po, nadadaya po tayo ng ating mga sarili. Ang nangyayari po, ang pag-asa natin, nauwi na lang po sa tao o kaya sa sarili natin. Na parang hindi na tayo mabubuhay kung, kaya tuloy, pag minsan, salit na magsimba tayo, may trabaho, hindi natin ngayon maiwanan yung trabaho. Kasi sasabihin natin, saka na lang, maintindihan naman ng Diyos yung hindi ako makapagsimba ngayong linggong to. So, nakikita po natin doon, na yung pag-asa niya sa sarili, mas tumataas doon sa pag-asa niya sa Diyos. Ano po? Parang ang tingin ng tao, parang baliwala lang sa kanya ang Diyos. Pero makikita po natin sa kanyang pag-iisip, nandiyan naman yung Diyos. May Diyos. Po. Kaya lang yun nga, bumibigat na po yung timbangan sa side ng material na kanyang pag-asa sa kanyang sarili. Ano po? So, yun na po isang halimbawa na kung ang ating pag-asa ay bumibigat na po, lumalabis na sa pag-asa natin sa ating sarili o sa kanino mang tao na parang hindi na tayo pwedeng mabuhay ng normal kung wala sila. Yan na po yung nagiging isa na pong dahilan upang tayo po ay magkasala. Unang-una na nga po, di ba? Sa isa pong pangkaraniwang nangyayari, ang tao, sa halip na pumunta sa simbahan kanina para magsimba, dahil may trabaho pa, inuna yung trabaho, lumipas tong linggong to, hindi nakapagsimba, ano po. So, yan po isa pong halimbawa na sabi nga po, kung yun nagiging dahilan na, para tayo magkasala, putulin na, o dukitin mo na. Ibig sabihin, sa pagdukit niyan, meron namang mga kaparaanan na hindi naman ganun hindi magiging, ibig sabihin masyadong malupit na pagsasagawa, ano po. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na ayusin yung pag-aralan natin, yung sitwasyon natin na, teka muna, puro na lang ako pera, puro na lang ako trabaho itong obligasyon ko bilang isang Kristiyano Katoliko na dapat na magpakita sa Diyos napapabayaan ko na, di ba? Andun yung pangunawa na gano'n, ano po. Yun po yung ibig sabihin noon, ano po, sa ating pong pangkaraniwang pag-uusap na ganito po, mga minamahal naming taga-subaybay. At gayon din po naman, yung kanang kamay mo, siya mong magiging kapag kakasala, putulin mo. Ano po yung magiging halimbawa po natin dyan? Yan po mga hangarin natin sa buhay. Ano bang hangarin natin? Ano bang gusto nating makamtan? Dalawa po yan. Ano po? Gusto nating makarating sa langit. Gusto rin nating, pag nakakakita tayo ng mga taong mararangyang buhay, gusto nating maging ganun. Ano po? So, yung kamay nating dalawa, ano po, hindi natin malaman kung ano yung talaga nating hahawakan. Kung saan tayo lulugar. Ano po? May makalupang hangarin at makalangit na hangarin. Yun po yung lumalagay doon na, sabi nga, kung yung hangarin mong makalupa na yan, may ambisyon naman tayo. Okay naman yun. Meron tayong ambisyon na gumanda ang pamumuhay, ano po, masenso kahit papano. Sapagkat sabi nga raw, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, paano nga ayos ang buhay mo. Sige, nandun na po tayo, mga minamahal naming taga-subaybay. Alam naman namin na ganyan talaga sabihin natin, ano po. Pero, timbangin po natin kasi po, meron po kasing mga pagkakataon na yung hangarin natin na yan, na ayusin ang buhay natin sa material na buhay, nalilihis na po tayo. At minsan nga po, sabi nga ganon, marami po tayo napapansin, ano po, yung dati siya mahirap, walang-wala, mahilig pa siyang malapit pa siya sa Diyos . Unti-unti na siyang umaangat, at
ang pera, hindi na niya mapigilan dumating sa kanya, nawala na ng panahon sa Diyos. Hindi na rin siya nakakatulog halos dahil sa pagdating ng pera. At yun po yung nakakalungkot. Sa halip na yung makamtan niya yung dapat niyang makamtan, tunay po yung sinasabi ng Panginoon. Ano po? Na hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Yan po yung sinasabi ng ating Panginoon noon, siya yung nangangaral. At yan po ibig niya ipakahulugan dyan sa pagputol na yan. Kung kinakailangan putulin, putulin natin. Ibig sabihin po, supilin lang natin. Hindi naman po literal na hindi ka na magtatrabaho. Paano po naman tayong kakain literal niyan? Kailangan po, lalo po sa panahon natin ngayon, kung tayo po hindi magtatrabaho, magugutom po tayo. Pero hindi naman tayo magugutom. Meron naman siguro maawa pa dyan kahit panluto lang ng lugaw. Pero hindi naman dapat gano'n po. Kasi atin, yung pagtuturo sa atin ng Panginoon at paglalagay niya sa pinakatamang standard ng ating kalalagayan sa harap niya, yung nasa katarungan naman. Binibigyan naman niya tayo ng choice sa gano'n. At least kung siya pipiliin natin, nandun din naman yung pagkakataon natin sa material na bagay. Samantalang kung material na bagay na talaga hahawakan natin, mawawala na siya sa atin. So, nandun na yung pagpili nga na kailangan nating ilagay yung ating mga hangarin at pag-asa sa kalooban ng Diyos. Isa pa pong binanggit ng ating Panginoon, yung pong kung ang paa mo, kanang paa mo, siyang magiging dahilan upang kayo magkasala, putulin mo, pabuti-puan sa isang paa sa kaharian ng langit. May tanong ako dyan. Ba't puro kanan ang pinapuputol, Matak. Kasi kanan, sumusimbolo ng sumusimbolong material na bahagi ng ating buhay. Bakit tayo po may kaliwat kanan sa ating buhay, material life, yan po yung kanan, at ito pong kaliwa, ito pong spiritual na bahagi po ng ating ng ating pagkatao, buhay. So sa kanang paa naman, ano po yan? Yun po yung ating gusto at gusto ng Diyos po. Ang gusto natin, makamtan ng Diyos. Gusto rin natin, makamtan yung gusto natin. So dalawang kagustuhan po yan na naglalaro sa ating kalooban. Doon nga, makikita po natin na kung hindi po natin mapag-aaralang mabuti yung ating gusto at di paggusto, ang madalas na lang po nangyayari, nasusunod na lang po yung yung mga sarili nating kagustuhan. Malayaw. Kaya maraming tao, sabi nga ganun, uhaw na makapiling ang Diyos, na maangkin ang Diyos. Kaya lang, gusto naman nila, aangkin nila ang Diyos sa kagustuhan nila, sa paraang gusto nila. Hindi naman po pwede po yun. Kahit sa atin po, mga minamahal namin taga-subaybay, gusto natin na ang Diyos, maangkin natin. Kaya lang, sa kaparaan ng gusto natin. Hindi po ganoon. Kung gusto po nating maangkin ng Diyos, sa kaparaanan po ng Diyos. Yan pong pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi po sa sarili nating kagustuhan. Kaya kung halimbawa po, nakakapagpalayo na po sa atin ay yung mga sarili nating gusto, bawasan na po natin. Yan ang magandang term na gagamitin doon, putuli, bawasan, Supilin. Supilin na po natin yung ganyang attitude ng ating pagpapakita ng loob sa Diyos na tayo kalakalahati lang. Kaya sa atin pong paksa, binubuo na po natin yung isip puso at yung isip puso at kalooban na binanggit na po rin yung tatlong mga puputulin na yan. Sana po naman mga minamahal naming taga-subaybay kahit paano po naiintindihan niyo po ng kaunti yung ating tinalakay na yan na dito po pinapasok po natin dito na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, katulad po ng nakaraan po nating mga tinalakay, sabi nga, kung dudulog tayo, ihahanda natin ang ating mga sarili sa kahirapan. At yan nga po yung mga kahirapan na sinasabi ng ating Panginoon. Sapagkat, hangarin mo yung mga pag-asa mo sa sarili mo, sa lahat ng pag-asa sa sarili, kagustuhan mo, na maging sa sarili mo, puputulin mo.
kung makakapagpalayo na sa'yo sa Diyos. Ngayon, kung ang pagpapabeauty mo naman, makakapagpalapit sa'yo sa Diyos, di wala naman problema ron. O kaya pagiging addict mo sa internet, makakapagpalapit sa'yo sa Diyos, wala naman siguro masama doon, Pero kung yan makapagpapalayo na, sabi nga ganun, putulin na o supilin na. Hindi naman totally na ayan aanhin mo na, lalayuan mo na. Kaya lang, gagamitin nga natin ang mga bagay-bagay, hindi na sa kaparaanan natin, kundi sa kaparaanan ng Diyos. May idudugtong pa kaya, Brother Rico? Ano kasi yung pagsasalang-alang sa Holy Gospel ngayong araw na to? Ay hindi, isang linggo pa pala. Nung last Sunday. Ano po mapaksa doon? Kasi contradictory sa gospel noon, nakarang 2 weeks ago. Sabi, ang pinagsama ng Diyos, di pwedeng pag-iwalay ng tao. Kaya ito talaga, spiritual talaga ang kahulugan. Hindi pwede mag-literal talaga. Papasok nga in effect yung kabanalan nga yung pagsupil yung biabangin niyo, Brad. Sakto yun. Pero kung looking towards sa positive way naman tayo, in regards to mysticism, Catholic mysticism, kasi sabi, a man who is open to the ways of the world is close to the ways of heaven. Obligado talagang isakripisyo talaga. Yung tinatawag na pagkaka-open ng heart niya sa worldly pleasure, kaya babalik tayo sa paksang, ayun na naman tayo, di ba, DKB, supernatural life, buhay ascetico. Sabihin tagang obligadong puputulin muna yung affiliation mo dyan para ibigay sa'yo yung affiliations ng Diyos sa supernatural life. Pero isasaalang-alang natin, Brad, yung binanggit na mga nakaraang linggo na may mga pamararaman ng Diyos na wherein na dyan mismo sa community mo, pwede magsagawa ang Diyos sa'yo dyan ng tinatawag na isolation, di ba? Nandoon na nga lang sa hangarin ng tao talaga para mangyari Sabi nyo nga, no servant can serve both masters at both time. Kinakala one at a time. Di ba? Ito yung mangyayari dyan. Kaya ang pinakapaksa talaga ngayon, sana abot na intindihan namin, is holiness, the power to control or dominion. Kaya sa atin, kung tayo po yung mga naghahangad na pumasok po sa kabanalan, hindi naman po natin kayang maglakad dyan na mag-isa sa landas ng kabanalan, At binabanggit po ng ating mistisismo, ng aklat ng mistisismo, kinakailangan po tayong maghanap ng isang nakakaalam sa landas ng kabanalan na makapagtuturo po sa atin pakonti-konti. Hindi naman po bigla kasi yan, tayo ay makapag-hakbang dyan, makahakbang dyan sa landas ng pagsupil, landas ng kabanalan. Kasi kailangan po natin yan. Sabi nga, magpakabanal kayo sapagkat ang inyong amang nasa langit ay banal. At magpakaganap kayo sapagkat ang inyong amang nasa langit ay ganap. So dalawa po yan na kalalagayan na dapat marating ng ating paglalakbay sa buhay Kristiyano, Katoliko na ating tinanggap sa ngalan ng binyag. Sa tayo po, inaanyayahan lahat, sa inyo po mga taga-subaybay ng Radyo Maria, wala man po kami dyan para makausap yung literal. Kami lang po ay nag-aanyaya sa inyo na pumaro po kayo sa mga parokya nyo po, sa mga simbahan nyo po sa inyong parokya. At tanggapin po ninyo ang mga sakramento na makapagpapabanal sa inyo. At mag-aral kayong, magsanay kayo na sabi nga, ang inyong pag-asa ilagay sa Diyos, ang inyong hangarin ikapit sa Diyos, at ang inyong mga gusto at di gusto ay ialay sa Diyos. Manalangin po tayo. Lalo po ngayon, para buwan ng Oktubre, ang Santo Rosario, magbibigay po si Mama Mary niya ng mga kaunawaan pag nanalangin po tayo ng Santo Rosario. Magbibigay po siya ng mga special na kaunawaan sa ating mga puso para po maintindihan po natin. At hilingin po natin. Kasi po kahit na anong salita po namin dito, kung ang Espiritu Santo po ay hindi lalapit sa inyo, hindi rin po nyo maintindihan ang lahat ng mga pinagsasabi namin dito. Kaya po yung panalangin po ninyo, mahalaga po yan. Hindi po para sa amin yan. Kaya po sa daan ng kabanalan, lagi pong pinauunawa ang pananalangin. Prayer, the only way to communicate with God.
wala na pong ibang komunikasyon. Hindi po cellphone, hindi po telepono, hindi po kung ano man ang maaari tayong i-communicate sa Diyos, kundi po tanging panalangin lang. At ang pinakamasarap na panalangin po ay yung pong Santo Rosario, sapagkat hindi lamang po tayo ang ating Panginoon magkasama dyan, kundi pati si Mama Mary kasama pa natin. At ang lahat ng mga loobin natin, lahat ng bigat ng dinadala natin, may voice out natin, literal. Ano po? Mas maganda, literal nga eh. Kaya sa kusada, masarap namin yung Santo Rosario kasi naisisigaw mo yung Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kami mamamatay. Amen. Napakasarap po para sa pangkaluluwang buhay na damihin ang ganung uri ng panalangin. Kasi alam mo, nandiyan si Mama Mary na tutulong sa atin. At wala pong ibang tutulong sa atin patungkol sa paglalakbay sa Diyos kung di po si Mama Mary lang. Hindi po tayo kaya tulungan ng basta-basta ng ating sarili na madali pong madaya ng mga hibo ng demonyo, daigdig at ng laman. So yan po ang ating pagbibigay po ng kaunting kaalaman sa ating pong paksa na ating pong tinatapos na po sa mga sandaling ito. Ano po, Brother Rico, kayo po, meron pang idadagdag? Yan, pag-uusapan yung kabanalan, yun nga, yung mga krusada sa bawat mga lugar, sa Dao, San Rafael, tsaka currently meron po tayong meron kayong tinatayo yatang monastic life, monastic camp. Monastic camp. Hindi naman monastic, nakakalabas din doon. Gusto nila magnilay. May yung kubo, maliit na kubo, chapel, wherein makapag-party study action doon. Hopefully, kung matatapos ng bago mag-November yun, makapagsimula rin mga kapatid na makapag-grocery doon, Holy Rosary, makapag-Bible study, tsaka makapag-action doon. Kasi bukid yun, may pagkabukid yung lugar. Isolated area. Ibig sabihin, po, isa pong literal na lugar po yan na binabanggit po ng ating kapatid na kung gusto niyo pong pumasok po isang malalim na pagdinilay, no? Labas, malayo po sa mga bitawan niyo muna yung mga gadgets sa katawan niyo at doon gusto niyo magdilay-nilay, pagbuhay po kayo ng mahirap doon. Tsaka kung sakasakali, kung yung pagkakalob ng Diyos kay Mama Mary sa atin, isa siyang maliit na Cursilio house Cursilio yan. Pag-aaral ng mga tungkol sa Cursilio, may meaning ng Cursilio. Short study about God yan. Maikling pag-aaral tungkol sa Diyos. Maikling kurso. Ilyo. Maikling kurso. Within the triangle, nakapa-involved din sa triangle sa tatlong persona sa isang Diyos. Sana, patnubayan ng Diyos yung project na yan. Pero sigurado sa Diyos, wala ka dito. Basta ito lang, huwag lang titigil. Yan mabubuo. Sa ako may altar na may kudrado, may chapel na yan. Yung wings, yung mga wala pa. So, mahal na po tayo magpasalamat. Ang ating dakilang hamon. Ang ating pong dakilang hamon. Pinakamamahal naming Ina at Panginoon, patuloy niyo po kaming gawing kasangkapan ng inyong kapayapaan, ng pananampalataya saan man may alinlangan, ng pag-asa saan man walang pag-asa, ng liwanag saan may kadiliman, ng tuwa saan man may kalungkutan, at ang kahiraan ng langit ng sangkalupaan. O Diyos na Panginoon, ipagkaloob mo pong higit naming hangarin ang makaaliw kaysa aliwin, ang makaunawa kaysa unawain, ang magmahal kaysa mahalin, sapagkat nasa pagbibigay ang pagtanggap, nasa pagpapatawad ang pagkamit ng patawad, at nasa pagkamatay ang ating pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bago po tayo magtapos, papasalamat po tayo. Unang-una po sa director po ng Radio Maria Philippines, kasi kay Father Raymond Cruz, at sa lahat ng mga staff ng Radio Maria na umaantabay po sa atin, lalo na po sa bahagi po ng technical po na siya pong nagagabay sa atin dito kay Sir Sol. At muli po, sa ngalan po ng Radio Maria, ito po ang Mysticismo, pansamantala pong nagpapaalam sa inyo.
at nag-aanyaya sa inyo sa susunod na linggo. Dito pa rin po sa programang Ang Tunay na Buhay Makadiyos. Dito pa rin sa himpilan ng ating mahalay na ang Radio Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sumayin pong lahat ang kapayapaan. At sumayin niyo rin